Tinakpan ko muna yung sofa tsaka yung dining. Ito mga labahan to na bedsheet namin. Pero ito so far yung update. Nabakbak na ang daming bato-bato. Yung alikabok hanggang dito sa taas. Umabot sa hagdan hanggang dito. Ang daming lilinisin kasi yung alikabok hanggang dito. Yung sahig hanggang dito. Itong fluted panel ang isa sa mga regrets ko dito sa bahay na to. I mean, dapat hindi ko na siya sinagad hanggang baba. Tinakpan ko muna yung sofa tsaka yung dining. Ito mga labahan to na bedsheet namin. Kasi maaalikabukan. Tapos inalis ko dito yung mga sapatos. Kasi ito yung tatanggalin, yung dalawang tiles. Papalitan. Iga-grinder daw yan and maalikabok. Hi everyone! Nandito na yung mga workers na gagawa ng mga repairs dito sa bahay. Tapos nag-aalmusal kami nung dumating sila. Kaya akyat kami si Gray dito na pinapakain ni Mama. Pero kami tapos na kumain. Kasi maalikabok sa baba kasi nga aayusin yung tiles. So tinakpan ko na lang muna yung mga gamit doon. Ito yung ibang ano ng sofa, yung unan, tsaka yung mismong foam doon sa sofa. Inakyat na lang dito. Kasi ibang mga throw pillow. Hindi ako nakapag-video kanina kasi maingay dito, tapos maalikabok. Pero eto so far yung update. Nabakbak na ang daming bato-bato. Tapos sobrang alikabok dito sa lababo. Yung switch din dito sa CR natanggal na kasi nga iaangat yan dahil nakalubog siya. Yung alikabok hanggang dito sa taas, umabot sa hagdan hanggang dito. Kaya sinarado namin yung mga pinto. Nag-order na lang ako ng lunch namin, chicken afritada, tsaka ginataang sitaw kalabasa. Kasi nga, hindi kami makapagluto sa baba. Buti na lang meron dito sa amin mga groups, tapos may mga nagpo-posto ng mga nagbebenta ng ulam. Kaya may message mo lang sila, tapos i-deliver nila. Mahirap talaga pag ganyan na may pinapa-repair or magpapa-renovate ka, tapos dito ka na nakatira. Nakatira ka na dun sa bahay na yun. Kasi nga, ang hassle ng alikabok, magulo. Tapos ngayon dito kami sa playroom, dito kami kumakain kasi hindi kami makakain sa baba kasi maalikabok pa. Kain tayo! Tapos kumain, babe muna tayo. Tapos doon tayo sa kapilang kwarto para na kaya. Order ako ng merienda, turon, banana Q. Kasi yung banana Q, inano nila sa sa papel na mainit pa. Siguro mainit pa nilagay na agad. Tapos eto na lang kay Gray fries. Kasi wala akong makitang ibang ano. Tapos meron ding mango shake na may marshmallow sa ibabaw. And then sa akin, sa akin winter melon milk tea. Meron din sila kuya. Magpo 5 na, hindi pa tapos yung isang tiles. Naayos pa. Tapos yung switch, inaayos pa din. So, baka abutin na sila ng gabi. Kasi isa lang yung gumagawa dun sa tiles. Kung dalawa sana ang gumagawa doon, mas mabilis. Kasi syempre, hindi naman pwedeng maglagay ng madaming tao dito kasi parang back job na lang yan eh. Ang ano ko lang, sana matapos ngayon kasi para yung isang linisan. Kasi kung pagpapabukas pa, maglilinis ngayon, tapos bukas, maalikabok na naman. Panibagong linis na naman. Napalitan na tong dalawang tiles. Tapos, pwede naman na daw punasan, linisan, pero wag lang daw munang tatapakan. Etong sa kabila, same din. Okay na din daw, pero kalalagay lang daw ng parang grout sa gilid. Pero pwede na daw linisan. Eto din, napalitan na yung pinto dito sa CR. Bago na to. Bagong PVC door. Yung switch na angat na rin siya. Kaso, ito nga, merong nakausli na semento na nawala na yung tiles niya. Kasi binakbak. Ang daming lilinisin kasi yung alikabok hanggang dito. Yung sahig hanggang dito. Pati yung sa kusina. Ayan o. Tumpunasan ko na nga to kanina. Tapos, ayan pa. Naalikabukan pa ulit. Tapos babalik pa sila bukas kasi meron pa nga titingnan dito yung sa may main door na may tulo sa bubong. Isi-check pa yun bukas. Tapos yung leak doon sa may bidet sa likod ng inidoro. Iayusin din isi-check kasi nasira daw, na-crack. Parang ganon. So isi-check pa yon. Oh, dyan lang. Ano pa ba?
Katatapos ko lang magpunas at magmap ng hagdan. Tapos dito naman kami ngayon sa baba, pero meron akong problema. Etong mga alikabok sumiksik dito sa fluted panel. Kahit i-vacuum ko siya ng ganito, hindi nakukuha lahat. So paano ko siya makukuha? Hindi nakukuha lahat. Yung mga natitira. Napakagaling ng timing. Nalobat pa. So, paano ko to lilinisan? Itong fluted panel ang isa sa mga regrets ko dito sa bahay na to. I mean, dapat hindi ko na siya sinagad hanggang baba. Actually, okay naman ako na hanggang baba kasi on a daily basis, mawawalisan mo naman siya. Araw-araw mo siyang wawalisan dito. Hindi naman maipon yung mga alikabok. Pero kasi ngayon, ang nangyari, nag-repair ng tile. So, alikabok, sobrang alikabok. Tapos, sobrang pino, kaya sumiksik dito sa ilalim. Ngayon, kahit iganito ko siya, hindi ko makuha kasi nga, yung mga pino na nagdikit-dikit, parang namumuo. So ngayon, itong ginagawa ko. May basahan, tapos sinisiksik ko siya dito hanggang sa lumabas yung mga alikabok. Kumbaga, tinatanggal ko sila sa pagkakabuo-buo para mahila ko yung mga alikabok. Pero, hindi yan 100% natatanggal. Kasi, tignan nyo, meron pang mga naiiwan. Kahit kutkutin ko ng daliri ko, mas lalo lang siyang mapipit-pit doon. Kumbaga, mas lalo mo siyang dinidiin. Suko na ako dun sa fluted panel. Nauubos yung oras ko, imbis na ang dami kong pwedeng magawa. Nauubos yung oras ko sa kakakutkot dun sa mga alikabok dun. Sabi ko kay daddy, chinat ko siya. Sabi ko magpalinis na lang kami either Thursday or Friday. Kasi bukas baka matapos na lahat ng gagawin. Although yung mga gagawin bukas mostly sa CR na lang tsaka yung bubong. Wala nang alikabok-alikabok. Pero sabi ko kay daddy, palinis na lang kami sa Thursday or Friday. Hahanap kami ng maglilinis. Kasi kahit malinisan ko to ngayon, ay hindi talaga kaya. Kumbaga kaya ng walis-walis lang pero yung talagang masinsinan. Hindi ko matatapos to ng hanggang bukas lang or ng ako lang. Tingnan nyo naman kung gaano kagrabe yung alikabok dito sa sahig. Tingnan nyo yung upuan. Grabe oh. Grabe yung alikabok. Ito napunasan ko na. Ito mga upuan tsaka sahig dito sa dining side, dining area. Nung punasan ko muna ng basahan yung sahig, tubig lang to, wala akong ibang hinalo dito. Tapos papatuyuin ko, saka ko imamap. Ito pala yung ginagamit ko na panglinis ng sahig. Hinahalo ko lang siya sa tubig. Good morning! Hindi ko sure kung nabanggit ko ba nung isang araw, yung after nung repair, na dapat babalik pa sila kinabukasan, which is kahapon ata yun, or hindi, nung Wednesday dapat babalik sila. Kasi hindi pa tapos i-check yung bubong, hindi pa tapos i-check, yung dito sa CR, meron pang aayusin. Pero hindi na sila bumalik nung Wednesday. Tinanong ko rin yung contractor, sabi niya na ipapacheck daw niya ulit, papabalikin niya, pero wala pang updates. Hindi ba sobrang alikabok talaga, tapos hindi kaya ng powers namin na linisan lahat ng kasuluk-sulukan. So naghanap ako ng cleaning service. Dito lang malapit kasi biglaan talaga, kailangan ko na talaga siyang palinisan agad, and buti meron silang available today. So ayun, nag-book ako ng cleaning service, and kagabi nag-message sila, parang reminder, confirmation, ganyan. Tapos ngayong umaga, nag-message din na on the way na sila. Hindi ko lang natanong kung saan sila based, kasi sabi ko parang aga naman, nag-text sila 6:30 ata, 6:45 na on the way na sila. So inisip ko baka malayo. Pero nakita ko naman sila sa mga groups namin dito sa neighborhood. So, nagsiservice naman sila dito sa area namin. So, tatanong ko na lang mamaya kung saan sila galing. Pero 10 AM pa yung pinaschedule ko na cleaning kasi kapag sobrang aga naman, baka tulog pa kami at hindi pa kami kumakain. Nag-order lang ako ng super meal sa Jollibee.
Bale, 5 yung binili ko kasi 3 sila ate. Pare-pareho lang yan. Para hindi na mahirap luto. Hindi pa tapos sila ate dun sa baba. Sabi ko, kumain na muna sila. Kasi late na rin nag-start. 10:30 na din eh. Kasi ang layo pala ng pinanggalingan nila. Muntinlupa pa pala sila galing. Oo, sabi ko, akala ko dito lang. Kasi yung inanuhan ko niyan, nagsiservice sila dito. So akala ko taga dito lang. Tapos ang sabi nila ate, yung pinaka-agency daw nila, taga Cavite. Pero sila taga Muntinlupa, parang tinatawagan. Sabi ko, dapat pala tinanong ko na kung pwedeng taga dito lang malapit. Kasi ang layo eh. Maasin ba yan? May sasakyan sila. Walang Diyos eh. Wala rin sasakyan, nag-commute lang. Jesus. Kaya nga eh. Paano mga karga nila? Kaya nga, hindi ko naman alam kung na malayo. Kasi yung inanuhan ko niya, nag-service dito. Akala ko, taga dito lang. Sabi ko na kay Papa, may nakita si ate na malapit lang. Oo, akala ko nga malapit lang. Buti na lang pala, maaga yung pinaano ko na schedule. Kasi ang bala ko hapon pa, 1 o'clock. Buti na lang maaga pa kasi kung hapon, maggagabihin na sila ng uwi. Ha? Sabi ko, kumain muna sila ate doon. Iniwan ko na yung pagkain nila sa baba. Tapos, binigyan ko rin sila ng tubig. Sabi ko, inom lang sila doon kung gusto nila, kuha na sila doon. Binigyan naman din sila ng baso, tsaka tubig. Okay lang. Kain tayo! Ang baba eh. Okay lang yan. Kasi subuan ka lang naman eh. Tapos na sila dito sa baba, ang linis na, tsaka ang bango na dito sa baba. Pati yung mga bintana dito, nilinis nila. Kasi madumi din to dahil nga naanuhan ng alikabok. Tapos hindi pa talaga nalilinisan tong mga bintana na to simula nung lumipat kami. Yung sahig, talagang ramdam mong malinis. Yung hindi na magaspang, hindi malagkit, ganon. Hi! Brown out sa amin ngayon. Bigla na lang nag-brown out. Anong oras na ba? 6? Mami na. 6. Tapos bigla na lang nag-brown out. Umuulan pero hindi naman sobrang lakas ng ulan. Diba, baka yung nag-watch ako nag-drop. Baka yung tuwapag ako sa hagdan. Baka yung turn on ko yung ilaw doon. Nag-drown out. Hindi kasi lahat naman walang ilaw eh. Pati electric pan, hindi gumagana. Pati yung sa kapitbahay. Buti na lang meron kami nung electric, solar powered. Kita natin. Ayan, meron kami nitong electric fan na may ilaw. Solar powered yan, naka-charge. Buti nga may charge, pero hindi naman ata to full charge. So baka mamaya malulobat na din yan. Electric fan kami, tsaka may ilaw. Tumawag na ako dun sa guard house dito sa amin and wala rin daw silang idea kung ano nangyari. Pero na daw nila sa para pinaka-office nila para ma-check, para matanong. Pero wala pa daw feedback. So hindi natin alam kung hanggang anong oras tong brown out na to. Lumabas na lang kami, maghanap kami ng makakainan. Titingnan namin kung may kuryente dun sa mga fast food, sa Jollibee, sa McDo. Kasi wala kaming dinner. Hindi kami makaluto kasi nga induction yung namin, di ba? So titingnan natin, sana may bukas. Sobrang dilim, wala talagang ilaw yung mga bahay. Ang mga nakabukas lang na ilaw, yung mga naka-solar, gano'n na ilaw lang. Dito kami sa Gilligan's kasi dapat magmamakdo kami pero brown out sa McDo. Tapos yung Chowking, Jollibee, naman, walang parking, dami rin tao. Sumigot kami sa may Save More. Tapos biglang nag-brown out din. Tapos umikot kami dito sa may sa may kabilang side. Dito na lang kami sa Gilligan's. Kasi doon sa yung baga pala yung baga Manila. May din, open din sila. Kaso wala kaming cash. Wala kaming Gcash. So card lang pambayad namin. Oh. Wait lang.